doon na po ako binautismohan. July 4, 1970 na po yon. Kaya nang dumating po yung Marso, ayun na po, may Holy Week na naman. Yun na po yung Semana Santa, yung Holy Week. Lahat po yun kinukwestiyon sa kanya, pati yung nagpapalagay ng krus na abo dito. Ano po? Kinukwestiyon ko po sa kanila yon. Nung isang araw, napanood ko sa TV, yung mga nagpa-krus ng abo, nasunog raw yung noo. Ano? No, bueno, naalala ko lang po yan. Napanood ko lang po yan nung kailan yun, isang buwan lang. Ano? Kasi ang mga Katoliko, pagka Kwaresma na, ay nagpapalagay sila ng krus dito, abo. Ano po? Nasunog ata, hindi ko maalala kung sa Bulacan ba yon. Ano po? Sa halip na magpa-krus ka dahil pagpapala, swerte abutin mo, ay nasunog ang noo. Yan po mga kaibigan, mga kamag-anak ko, dapat po tayong mag-isip-isip dyan sa parting yan. Ngayon po, sabi ko nga sa kapatid ko, yung hukha kong Holy Week, yung Holy Week, ala po sa Biblia yan Hindi niya, pag-alalaan niya yan namin kay Kristo. Masama ba naman na niya? Hindi mo masamang alalahanin. Kaya lang sa akin pong pagbabasa ng Biblia, sa akin pong pagsisiyasat, hindi ko po makita na yan ay ginawa ng mga unang Kristiyano, noong unang siglo po. Wala pong pagdiriwang na ganyan ng mga Kristiyano. Si Kristo po hanggang 33 years, pumanhik na po sa langit. Kaya ang lahat ng apostol na lang po ang nagpatuloy bilang pagsamba sa Kristiyano, bilang Kristiyano, nagpatuloy po sila sa pagmimisyon. At namatay lahat ng mga apostol na inabot po ng halos 100 years. Ang pinakahuli pong apostol na namatay ay si Apostol Juan. Batay po sa aking pagsisiyasat, sa mga komentaryong nababasa ko, si Apostol Juan nata ay namatay yung edad niya ay 94. Year 94 siyang namatay. Kaya hanggang year 94 sa buong 100 taon, wala na po yung mga apostol. Pero umpisa po nang pumanhik na si Kristo sa langit, year 33, biro mo po, mahigit na kulang-kulang, year 33, de mga 67 years. 67 years pong wala si Kristo at makikita mo kung paanong namuhay ang mga Kristiyano, paano silang sumamba sa Diyos. Hindi ko po makita na sila ay nagdidiwang o ipinagdiriwang nila na mayroon silang pagpipista ng Holy Week. Hindi ko po makita yan. Maging yung Christmas, sabi ko sa kanya, hindi ko po makita na ipinagdiwang yan ng mga unang Kristiyano. Wala po yan katulad na lang po yung Holy Week. Hindi ho masama na alalahanin natin si Kristo mayroon talagang utos siyang paano aalalahanin siya. Pero hindi po Holy Week na tuwing Marso lang. Kung minsan Marso, kung minsan Abril, Marso, Abril, hindi po ganyan. Meron pong mga inuutos si Kristo kung paano siya aalalahanin. Hindi po yung birthday niya, hindi po yung Christmas na pag-alala sa kanya, hindi po yung Holy Week. Nung Last Supper po, sabi ko sa kanya, nababasa ko po dito sa Biblia, pinakikita po sa kanila yon. Pinakikita ko, ito po, Mateo 26, sabi ko, ito, ay ginaganon ako hayaan mo niya yan sa akin, hayaan mo, ayan kako Ang sabi kako ni Kristo sa Last Supper, nagpakain siya ng tinapay at nagpainom ng katas ng ubas. Ang sabi po niya sa mga apostol, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Yun po ang pag-alala kay Kristo. Hindi po yung Holy Week, hindi po yung Christmas. Hindi po yung Holy Week na nagpuprosesyon kayo ng mga rebolto na kung sino-sinong di umano'y mga santo-santang ipinoprosesyon ninyo. Kung sino-sino pong ginawang rebolto at yun ang ipoprosesyon nyo, sasambahin ninyo. Hindi po ganyan ang pag-alala kay Kristo. Hindi po yung kinakailangan lumuhod ka sa cross, gawin mong simboliko ang cross, isusuot mo ang cross na panakakwintas mo
para maalala mo si Kristo. Hindi po ganyan ang utos ni Kristo. Doon po sa Last Supper, sabi niya, ito anya, sa Last Supper, kumuha siya ng tinapay, pinagputol-putol, ay binigyan po lahat ng apostol. Kinukwento ko sa kanya, ayaw niyang basahin eh. Binigay po sa mga apostol, ito ang nga aking katawan, kumain na niya. Kinain ng mga apostol eh, binigyan sila ng tinapay. Sabi ni Kristo, ito ang lumalarawan sa aking katawan na nabayubay sa cross. Pagkatapos, kumuha naman siya ng saro, nandun po yung katas ng ubas. Ang sabi ni Kristo, ito ang aking dugo na nabuhos sa Kalbaryo sa ipapagpatawad ng inyong mga kasalanan. Ito, magsikainan niya kayo. Sabi kako ni Kristo. Ayan po, nababasa po kako sa Biblia. Magsiinom niya kayong lahat dyan. Lahat po ng mga apostol ay tinupad po yon. Kumain at uminom. At maging po yung mga apostol, nung wala na si Kristo, ay ginawa do po yan. Tinupad nila yon bilang pag-alala nga. Yung pong pagkakataon, doon mo alalahanin na si Kristo ay nagsakit. Ibinus ang kanyang, ang kanyang pagkatao. Ibig sabihin talagang itinubos niya yung kanyang buhay dahil sa kasalanan natin nung ipinakita niya doon sa Last Supper na yun ang bilang pag-alala sa kanyang mga nagawang sakripisyo. Yan po ang dapat ipinagawa. At ang isa po doon na hindi na talagang hindi niya pinainom ay si Judas. Si Judas Iscariote ay kumain lang po ng tinapay yon, pero hindi niya pinainom ng ubas. Kasi doon sa Last Supper, doon niya inilantad na ngayon na mayroon siyang kinukwento ko na po yon sa mga kapatid ko, sa kasatatay ko, mayroon siyang alagad na kasama doon na ipagkakanulo siya. Yun nga po si Judas Iscariote. Yung mga apostol nagtatanong, sino ba niya siya Panginoon? Pati si Pedro, tinanong siya, sino siya Panginoon? Ngayon, sabi ni Kristo, ang ipagsawsaw ko ng tinapay at bigyan ng tinapay, subuan, yun po ang magkakanulo sa akin. Ngayon, ganun nga, lahat ng mga apostol, yung 11, binigyan niya. Sila ang kumuha mismo ng tinapay. Pagkatapos pinainom niya. Pero pagdating kay Judas Iscariote, sinawsaw niya tinapay sa kasinubuan si Judas. Gawin mo na niya, o yung balak mong gawin mo na. Hindi na si Judas pinainom ng katas ng ubas. Kaya mababasa mo sa Biblia, nung pakainin, nung subuan na ni Kristo si Judas ng tinapay, ay doon na pumasok rin si Satanas kay Judas. Hindi na siya pinainom. Yun, sabi ko sa kapatid ko, ganyan bakit ang mga pare, kung ano yung naganap na ginawa ni Kristo kay Judas, yun din ang ginagawa ng mga pare sa mga Katoliko. Tinularan ng mga pare tinutularan ng mga pare yung ginawa kay Judas ni Kristo. Sinubuan ng tinapay si Judas pagkatapos hindi na pinainom. Ganyan po ang ginagawa sa atin ng mga pare. Ako, sabi na ikaw, yung kapatid ko, umalis na po yun eh. Sa halip na makinig sa akin pumanhik na po, pero yung tatay ko nandun pa. Sabi sa akin, ikaw, parang ginugol ako pero hindi po ako nagpapatinag. Tuloy-tuloy po yung pagkukwento ko sa kanila. Pa, isip-isipon mo naman kung alin ang dapat tularan, kung alin dapat tuparin, ayaw tuparin ng mga pare. At kung yung bagay na hindi dapat tularan, yun ang tinutularan. Hindi ba pa? Sabi ko sa kanya. Imagine, yung tatay ko medyo hindi na lang umiimik yun. Siguro, unti-unti na yun na nakapag-iisip na yun. Na tama yung mga sinasabi ko. Kasi tatay ko, bagamat siya mayroon mga promeso sa Katoliko, katulad po ng City Palabras, hindi nag-absent yun. Laging taon-taon yun. Pero, medyo pilosopo din yun. Hindi mo basta mapaniwala yun sa mga pare. Ngayon, kaya unti-unti, naririnig niya ako, medyo hindi umiimik minsan. Imagine ka ako, yung ginagawa ng mga pare sa mga Katoliko, yun ang nangyari na ginawa kay Judas. Hindi ba ka ako mga Katoliko? Gaganin dila. Susubuan ng tinapay. Hindi na pinaiinom. Ganyan ang ginawa ni Kristo kay Judas.
yung tinularan kako, yung nangyari kay Judas at saka kay Kristo. O imagine po yan. Kung alin po yung hindi talaga pinagagawa, yun ang ginagawa. At yung pinagagawa, ayaw gawin. Hindi ba? Oo. Imagine. Kaya, alam po ninyo, kayong mga kamag-anak ko, huwag po kayong magagalit sa akin. Ano po? Buksan natin ang ating isipan. O sige po, isipin nyo yung mabuti. Ako ba naninira? Hindi pa ganyan po. Hindi kayo pinaiinom? At yung pari lang umiinom? Pag iinom na yan, tatalikuran pa kayo. Pag iinom yan, patalikod. Patalikod na umiinom, hindi kayo alukin. Pero sa tunay na banal na hapon na no Last Supper, nagpakain si Kristo at nagpainom. Kaya nung tuparin yan ng mga apostol, ang sabi ni Apostol Pablo, kung anong tinanggap ko sa Panginoon na nagpakain siya at nagpainom, ganun din ang ginagawa ko sa inyo. Siya rin ang binibigay ko sa inyo. Kung ako'y kumain, nagpapakain din siya. Kung ako'y uminom, nagpapainom din siya. Basta kung anong ginawa ni Kristo, so yun din ang ginawa niya. Masama po kasing baguhin mo ang utos ng Diyos. Sabi nga ng Panginoong Hesus, kahit tuldok, period, kahit kuma, buong higpit yan, huwag mong babaguhin, huwag mong babawasin sa batas ng Diyos. Mahigpit po, talagang ganyan, manghawak ng aral ng Diyos ang Panginoong Jesucristo. Pero ang mga pare, ayaw sumunod. Kung alin po yung ayaw sundin, yun. Isa pa, napapansin ninyo pagka mga haliwik, nung isang araw napanood ko, si Tagle, yung Manila Archbishop, Tagle, nakaligtaan ko na pangalan, ayun, naghugas yan ng mga paa. At ang hinugasan niyang mga paa, yung paa ng mga refugee raw yun. Pero nung isang taon, ang naalala ko, ang hinugasan niyang paa at pinunasan niya, yung mga drug addict. At saka yung Comelec Commissioner, sino ba yun? Bautista ba yun? Yung Comelec Commissioner. Talagang nagpapatelevision siya, nagpapakuha, na siya'y nag-uugas ng paa, ng mga drug addict, saka pinupunasan ng tuwalya, hinahalikan pa niya. Talaga, kung minsan ako, pag napapanood ko yan, alam mo kung minsan po, natatawa na lang ako na, alam mo, nakakatawa, minsan nakakaawa. At dapat po tayong magsasat na magaigi. Ito pong Archbishop ng Maynila, hindi po naunawaan yung hindi po naunawaan kung bakit si Kristo hinugasan ng paa ng mga apostol. At wala naman utos na gayahin siya na maghugas din ng paa, nahugasan din ng paa. Kaya po nung mag-Last Supper din, magbanal na hapon yung mga apostol, hindi sila naghugasan ng paa. Hindi nila ginawa yun. Kasi sabi nga ni Kristo, nahugasan na kayo, binanal na kayo, nilinis na kayo. Kaya hindi na kailangan hugasan pa. Kasi nung una sabi ni Pedro, Panginoon, patihan niya katawan ko, hugasan mo, paliguan mo. Sabi ni Kristo, hindi, nahugasan ka, nilinis ka na. Hindi na kailangan hugasan yung nahugasan na. Kaya sa panahon ng mga apostol, nung ginaganap na Last Supper, wala na pong hugasan ng paa. Kasi, ang kahulugan po ng paghuhugas ng paa, tatlo po ang kahulugan yan. Yan po ang dapat matutuhan ng mga pare. Kung nanonood sa akin ng mga pare, dapat yung matutuhan niya. Ano ba ang ibig sabihin ng paghuhugas ng paa ni Kristo sa mga apostol nung sa Last Supper, bago sila nag-Last Supper? Una po, ang kahulugan po niyan, yan po ay kaugalian ng mga Hudyo bilang pagpapakita po ng mabuting kalooban sa kanilang mga panauhin. Mababasa niyo po yan sa Genesis, na pagka mayroon silang bisita o panauhin sa bahay, binibigyan nila ng tubig, palanggana para maghugas ng paa bilang pagpapakita nila ng mabuting kalooban. At isa pa pong kahulugan yan, yung mga magdadala ng mabuting balita, yung mga ngaral, malinis ang paa, na
sila ang mga magdadala ng mabuting balita. Yun po ang isa sa kahulugan yan. Pagkatapos po, isa pa sa mga pinakahulugan yan, kung bakit ginawa ni Kristo yun. Sabi nga ni Kristo sa mga apostol, nakikita niyo ba niya ang mga hintel? Sila napapanginoon. Kung sino niya ang dakila sa kanila, ay yun ang pinaglilingkuran. Yun sa mga hintel, sa hindi Kristiyano. Pero anya sa inyo, sa atin, sabi ni Kristo, kung sino anya ang dakila, siya ang naglilingkod. Hindi pinaglilingkuran. Katulad niya, sabi niya, isang halimbawa ito na ako anya nagparito, hindi upang paglingkuran, kundi para maglingkod. Ganan niya sa inyo. Kung ako anyang Panginoon ay naglingkod sa inyo, kayo naman na niya ay dapat maglingkod rin. Mga tagapon dapat maglingkod, hindi dapat paglingkuran. Oo. Ganyan na niya ganyan sa Kristiyano. Sa mga hintilan niya, kung sino yung mga dakila, yun ang pinaglilingkuran. Pero sa Kristiyano, hindi ganon. Kaya sabi ni kung Panginoon ay naghugas ng pase, naglingkod sa inyo, mas lalo na kayo, dapat kayong maglingkod. Yan po ang hindi nauunawaan ng mga pare. Isang halimbawa po yon ni Kristo na kayong mga pare, dapat maglingkod. Hindi kayo dapat paglingkuran. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi po ang ibig sabihin nun, maghuhugas din kayo ng paa. Na pati drug addict, huhugasan mo paa. Mr. Tagle, dapat mong maunawaan po yan. Yun po isang halimbawa ni Kristo yon na pagpapakumbaba na bilang kahit siya nga ay Panginoon ay naglilingkod siya. Ganyan din dapat tularan siya ng mga apostol. Sila ang dapat maglingkod, hindi dapat sila ang paglingkuran. Yan po ang ibig sabihin nun. Hindi ang ibig sabihin nun maghuhugas ka rin ng paa. O sige, ipaliwanag nyo nga, itanong nyo sa mga pare, yun ho bang hinugasan nyo ng paa? Ano po bang nangyari doon? Ano po bang pagpapala ang natamo nun? Hinugasan nyo ng paa, hinalikan nyo yung paa, ano po bang napala nun? Ay kung sabihin nila, yun na niya, napatawad kasalanan. Paano yung hindi nyo hinugasan ng paa? O sige nga. Dapat po naiisip yan ng mga pare. Pero hindi nga. Binulag na ng Diyos ng sanlibutan. Binulag na ni Satanas ang mga isipan yan. Kaya hindi nila maunawaan, maintindihan ang mga itinuutos ni Kristo. O sige, yung mga hinugasan nyo ng paa, ano bang natamo nun? Yung mga refugee ngayon, hinugasan nyo yung paa, pinuskusan nyo ng tuwalya, hinalikan mo pa. O ano po bang napala nun? Napatawad ba kasalanan nila? Sagutin nyo po ako. Kung napatawad ng kasalanan nila dahil sa hinugasan nyo, hinalikan nyo ang paa, kinusutwalya, paano ngayon yung hindi nyo hinugasan ng paa? Sige na. Milyon ng Katoliko. Dapat sila din hugasan mo paa, lahat hugasan mo paa, punasan mong tuwalya. Para kung anong natamo nung mga refugee yun, ay matamo rin ng ibang Katoliko. Ngayon, kung wala naman wala naman visa yun, para kipag magagawin nyo yun. Para kipa. Bakit mo ginagawa yon, Mr. Tagle? Paimbabaw, di ba? Pakitang tao. Gustong-gusto mo, kinukunan ka ng television, naghugas ka ng paa, pinupunasan mong tuwalya, hinahalikan mo. Paimbabaw, hypocrites. Yan ang sinasabi ni Kristo, mga paimbabaw. Katulad na niya kayo ng libingan, ng mga nitso sa libingan na pinapuputi. Maputi ang labas, pero ang laman, bulok. Mga bulok na kalansay ng tao. Ganyan kayong mga pare. Sana po ay wag po kayong magagalit sa akin, mga kaibigan kong Katoliko, lalo na po yung mga kakilala ko, mga kamag-anak ko. Wag po kayong magagalit sa akin, harinawang wag niyong isipin na ako'y naninira. Katotohanan lang po ang aking sinasabi. Alam po, panahon na po na buksan natin ang isip. Labanan natin kung mayroong pumapasok sa isipan natin na hadlangan ang ating pagsisiyas. At labanan po ninyo yan. Binubulag po tayo ng Diyos ng sanglibutan ito. Yan po si Satanas. Buong mundo nadaya ni Satanas. Pero nyo, si Kristo Diyos, pandaraya yan, gawa ni Satanas yan.
Buong mundo napapaniwala na halos lahat ng sumasampal Diyos si Kristo, Kristiyano. Kaya lahat niya mga Kristiyano yan. Buong mundo, nadaya pati protestante, ang simbolo ay krus. Krus, kung saan si Kristo pinatay. Yan ang naging simboliko. Nadaya po ang buong mundo. Panahon na po ito para buksan natin ang ating isipan. Ang Iglesia ni Kristo unti-unti po kumakalat sa buong mundo para yung masamang itinanim sa isipan ng tao, masamang paniniwala, masamang doktrinang ginawa ni Satanas ay mabura sa lahat yan. Iglesia ni Kristo po ngayon, tinatrabaho namin yan. Wag po sana kayong magagalit sa akin. Yung sinabi ni Rizal na nasa kabataan ng pag-asa ng bayan, ang ibig lang sabihin po noon, yung henerasyon na darating, hindi sa panahon niya. Panahon na po ito. Tayo ang mga tinutukoy ni Rizal na mga kabataan na mabubuksan. Ang pag-asa nasa atin. Hindi po yung pikit mata tayong sumusunod sa mga relihiyong tinuro sa atin na hindi naman po relihiyong mula sa Diyos. Iglesia ni Kristo po ang tunay na reliyon. Kahit ano pong Biblia basahin ninyo, Iglesia ni Kristo. Pag hindi po kayo Iglesia ni Kristo, hindi kayo umalis sa Katoliko, parurusahan po tayo. Bueno, maraming salamat po. Sana po ay patuloy kayong magsiyasat at sa mga kamag-anak ko, sa mga